Sabi niya, "Hi Kuya, magandang araw po Kuya Chico. Ako po si Kay. K-A-E, yun ang spelling. 27 years old at 2 taon ng kasal. Kuya Chico, bago po kami ikasal ng asawa kong si Christian, naniniwala ako na ang pinakamahalagang pundasyon ng isang relasyon ay tiwala. Kaya naman, hindi ko inisip na darating ang panahon na ang mismong salitang tiwala ang magiging dahilan ng pagdududa ko sa sarili ko. Ay. Si Christian po ay 28 years old, mabait, responsable at masipag siya. Hindi siya umiinom, hindi rin mahilig gumala. Sa totoo lang, wala po akong mapipintas sa pagiging asawa niya. Naman pala eh. Okay na. Okay na tayo, okay na niya. Tinapos. Hindi pa nga ni. Kulit nito ni Kuya Daniel eh. Ito na nga eh. Tutuloy ko pa lang eh. Wala po akong mapipinta sa pagiging asawa niya. Kaya minsan naiisip ko, baka ako lang talaga ang may problema. O baka nga, no? Ang asawa ko po kasi ay napaka-secretive. Eto na. Lahat ng gamit niya ay may password. Cellphone, laptop, tablet, email, social media accounts, pati ATM, online banking, investments, at insurance. Wala po akong alam sa mga ito. Kahit simpleng PIN ng cellphone niya ay hindi ko alam. Noong una, hindi ko naman yun binigyan ng mali siya. Iniisip ko na baka ganun lang talaga ang personality niya at gusto niya lang magkaroon ng privacy. Hindi rin naman ako sanay mangialam ng cellphone o personal na gamit ng ibang tao. Pero habang tumatagal ang pagsasama namin, napapansin kong parang may bahagi pa rin ng buhay niya na hindi niya ako hinahayaang makapasok. May pagka-avoidant din kasi si Kuya. Kapag may tumatawag o pumapasok na notification sa cellphone niya, mabilis niyang tinitingnan at sinasara agad. Kapag ginagamit niya ang laptop niya at napapalapit ako, agad niya itong nilalak o nagsiswitch tab. May alam akong ganyan, Kuya Daniel, nagsiswitch tab, no? Ganyan nagaganto. Si Gil John, ganito yan, no? Nagsiswitch tab, eh. Pero alam ko yung dahilan nung kay Gil John kung ba't siya nagsiswitch tab. Para hindi ko makita. Alam mo rin ba yun, Kuya Daniel? Ano kaya yun? Hindi naman niya ako pinapagalitan. Pero ramdam kong ayaw niyang may makita akong kahit na ano. May pagkakataon ding na itanong ko kung pwede ko bang malaman ang ilan sa mga passwords niya, lalo na ang para sa mahahalagang bagay. Pero sabi niya, hindi naman daw ibig sabihin na mag-asawa na kami ay kailangan ko nang malaman ang lahat tungkol sa kanya. Kaya medyo na-offend ako, Kuya. Ay. Hindi ko naman po hinahanap ang mga messages niya o naghahanap ng dahilan para pagselosan siya. Wala rin naman akong nakikitang senyales na may iba siyang babae. Ang gusto ko lang sana ay maramdaman na tunay niya akong pinagkakatiwalaan. Mas lalo po akong naapektuhan ng isang araw, mahilo siya habang nasa trabaho at isinugod sa ospital. Hindi naman naging malubha ang nangyari, pero habang inaasikaso ko ang mga kailangan, saka ko lang napagtanto kung gaano pala karami ang hindi ko alam tungkol sa asawa ko. Yun lang. May mga documents na kailangang kunin, insurance na kailangang i-check at
information na kailangan para sa mga proseso sa ospital. Bilang asawa niya, ako ang inaasahang sasagot. Pero wala akong maibigay dahil hindi ko alam kung saan nakalagay ang mga papeles at wala rin akong access sa mga mahahalagang impormasyon na to. Doon ko unang naramdaman na kahit mag-asawa kami, parang napakalayo ko pa rin sa buhay niya. Pagkatapos ng pangyayaring yon, mahinahon ko siyang kinausap at pinaliwanag na hindi ko naman gustong pakialaman ang personal niyang buhay. Ang gusto ko lang ay magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga mahahalagang bagay para kung magkaroon man ng emergency ay alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Pero hindi pa rin nagbago ang pananaw niya. Para sa kanya, part pa rin ng kanyang privacy ang mga information na yon at wala siyang nakikitang dahilan para ibahagi ang mga ito. Simula noon ay hindi ko na binuksan ang topic na yon, Kuya Chico. Pero sa tuwing nakikita kong maingat niyang tinatago ang lahat ng bagay tungkol sa sarili niya, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung normal lang ba talaga ang ganitong sitwasyon sa mag-asawa. Mahal na mahal ko ang asawa ko, Kuya Chico. Ako po ba ang mali dahil gusto kong maging mas bukas o open siya sa akin? O may mga bagay ba talagang dapat manatiling lihim kahit mag-asawa na? Dalawang question mark yon. Maraming salamat po. Yan ang liham kasaysayan ni Kay. Grabe, no? Sa oras na 10:22. Okay. Dito na papasok ang ating pangingialam, no? Guys, your comments, reaction messages for Kay. Alam mo, ako na muna, no? Gusto ko marinig yung opinion lalo na ng mga may asawa na dito, no? Guys, tulungan niyo ako. Pero bago ko kunin yung mga opinion nyo, no? So, ito na muna. Ako na muna. Kay? Ang ate naming si Kay. Hindi ko alam, hindi ko mapipinpoint kung ano yung something, pero naniniwala ako base sa pagkakaintindi at pagkakabasa ko ng liham kasaysayan mo. May mali sa relasyon ninyo. Hindi ko masabi kung may something. No? Kasi, yes, naniniwala naman ako na may privacy pa rin naman talaga, no? Mahalaga pa rin naman yun. Pero, alam mo, yung issue na yan, pagka kasi mag-asawa na kayo, parang dapat hindi na nga yan nagiging issue, no? Yung mga simpleng bagay, di sige, yung mga social media and all, o di okay, di sige, naintindihan ko yan. Pero, nagbigay ka ng example, nagbigay ka ng sitwasyon na kung saan, doon ko naisip na yes, doon ko napatunayang may mali talaga dito. Kasi, yung sa ospital, di ba? Yung nahilo siya, ba't ba siya nahilo? Ano ba, may sakit ba siya? Kung napaka-secretive niya, hindi mo, naging mag-asawa kayo nang hindi mo alam. Yung mga dapat asikasuhin, tama ka, no? I totally agree with you when you said, yung mga importanteng mga dokumento, yung mga bagay na, di ba, bilang asawa, ikaw lang naman ang pwedeng gumawa nun. Pero hindi mo naman din magawa because wala kang access sa mga yon. Dahil hindi ka niya hinahayaang magkaroon ng access. Gusto kong tanungin, paano kayo naging mag-asawa? Alam mo, gusto kong mang-question ngayon ng relasyon. Paano kayo umabot sa pagiging mag-asawa at 2 taon na kayong kasal kung ganyan ang sitwasyon? Kasi alam mo, gusto kong sabihin na nung una, habang binabasa ko, may nabubuo na akong comment. At yung comment na yon ay, nung mga magjowa pa lang kayo, magnobyo-nobya pa lang kayo, at ganyan na yung, malamang ganyan na yung galawan niya. Tapos, kasi ang iisip ko kasi sana, hinayaan mo
ang sabi nga nila, you deserve what you tolerate, di ba? Kasi hinayaan mo siya di ba? So, wag kang, sasabihin ko sana, na wag kang magre-reklamo kasi hinayaan mo, pinakasalan mo yan na ganyan siya di ba? Kaya lang, naniniwala din ako na may mga bagay na sadyang dapat ay naa-adjust or nagbabago habang lumalalim yung relasyon ninyo. No? Let alone naging mag-asawa kayo. Di ba? Ayan na nga, yung mga importante mga bagay. Bakit ang justification niya ay hindi porket mag-asawa na kayo ay kailangan may access ka na sa mga yun? Sino pala dapat ang may access niyan? Siya lang? Kung may mangyari nga sa kanya kung sakali. Hindi ba natural naman na yung asawa dapat? So, tsaka nung tinanong mo kasi siya, hindi naman niya sinagot kung bakit Ang sagot lang niya ay hindi naman porkit mag-asawa kayo. Yun ang stand niya, di ba? Doesn't mean ay alam mo dapat yung mga password and all. It doesn't answer the question, no? Or it did not answer the question na bakit hindi niya maipaalam sa'yo yung mga vital information na yan. And ayoko kasing i-discount din yung nararamdaman mo kasi legit naman na parang oo nga no, asawa ka niya pero ano lang ba to? Kumbaga posisyon lang ba ito kumbaga pero wala kang desisyon? Ganun lang ba yon? Asawa ka lang niya sa papel? Ganon. Pero yung mga impormasyon o yung role bilang isang asawa hindi mo pwedeng gawin. Bakit kaya? Doon ngayon ako nag-wonder, no. And tama ka nga, offensive nga na yung pagka-offend mo medyo naramdaman ko rin ng bahagya, no. Ako na-offend ako for you. Bakit kaya? So, there is something wrong. Hindi ko masabi kung ano. Hindi ko alam. Hindi ko naman kilala. Kung kilala ko yan, kung tropa ko yan, sinabi ko na. Ibinulgar ko na sa'yo. Pero kasi hindi ko alam Nagdun lang ako, nag-wonder lang ako dun sa paano kaya kayo umabot sa naging mag-asawa kung ganyan? Nagtataka talaga ako, parang gusto kong ipakwento sa'yo paano ba kayo nagsimula, paano tumakbo yung relasyon ninyo, kung paano kayo ikinasal. Kasi, di ba, paano mong natiis na ganun siya ka-secretive? Uulitin ko, ang point ko lang naman, yes, may mga tao talagang ganun. Napaka-masikreto. Pero, this is my point. Kung ikaw, hindi mo gusto na maibahagi yung mga bagay sa buhay mo sa isang tao na makakapareha mo, huwag ka nang mag-isip o magplano na mag-asawa. Or wag magjowa. 'Di ba? Huwag kang pumasok sa isang relasyon kung ayaw mo pala 'yan. Kasi yun nga yung goal nun 'di ba? Magkasama sa buhay, 'di ba? Parang kabiyak ng buhay mo. Napaka-ironic na ganun ang gusto mo mangyari, pero you won't let that other person have an access, no? Or ang weird, nawiwirduhan ako. Kung hindi mo siya hinahayaang pumasok sa buhay mo, dyan sa mga impormasyon na yan, wag na lang at all. Wag kang mag-asawa. Mabuhay ka mag-isa. Di ba? Yun naman pala gusto mo. Ayaw mo pala ng karamay sa buhay. No? Huwag kayo magjowa, ha? Yung mga may trust issues dyan, kasi for sure may tatamaan dito. Marami yan, no? Marami ang mga may trust issues. Jem, may trust issues ka ba?
parang wala daw. Sabi niya, wala. Yung mga may trust issues nang dahil sa kung ano yung nangyari sa kanila in the past, tigilan nyo. Diba? Kung hindi ko alam. Pero kasi, we can only assume, at this point, we can only assume, para dito sa asawa mo, Kay, kung nanonood or nakikinig ka. Ang pangit sa pakiramdam na yung asawa mo or yung kabiyak ng buhay mo ay masyadong sarado sa'yo, no? Hindi ko alam paano mo natanggap yun, no? Kini-question ko talaga yun. Kini-question ko yung relasyon ninyo. Paano kaya yun? Sana ang asawa na lang niya, manikin, ganyan. Sana nag-uwi na lang siya ng mga manikin galing sa mall, yun na lang inasawa niya kasi. Parang ganun, no? So, anong gagawin mo? Bilang asawa, ano na lang ang natitira sa'yo? So, tingin ko kailangan mo siyang kausapin ulit. At sabihin mo sa kanya na hindi mo gusto, no? Why do I sense na natatakot ka sa asawa mo? Hindi ko alam, no? Basta naisip ko lang. Suddenly, naramdaman ko na parang, kasi pag sinabi niya na, hindi, huwag ka mangialam, dapat may privacy. Agad, hindi ka na nakikipagtalo eh. Hindi mo na pinapanindigan yung point mo na valid naman. Basta pag sinabi niyang hindi, tiklop ka na kagad, ayaw mo na kagad. Huwag nang pag-usapan. Ganun ka na kagad. Bakit? Ba't takot na takot ka dyan? Yun yung nararamdaman ko eh. So, may something talaga dito, Kay? Na syempre, hindi naman kompleto dito, no? Gusto kong halukayin tuloy yung relasyon ninyo. So, kausapin mo siya ulit. Pag magalit siya, magalit ka rin. Magalit ka rin. Kasi kung yun yung kailangan eh. Di ba? Kailangan mo ipagtanggol kung ano yung... Dahil importante yan. Kaya mo lang naman gusto malaman yan dahil syempre importante siya sa buhay. Mahal na mahal mo nga eh. Ngayon tuloy, napapatanong tuloy ako, mahal kaya, siya ba kaya, mahal ka ba niya? When was the last time na tinanong mo yan sa kanya? Kung mahal ka ba niya? Kasi, yung pagmamahal niya parang masyadong nakadepensa sa yung part mo lang, mahal na mahal mo siya. Hindi mo nga binanggit kung mahal ka niya eh. Bukod of course, mag-asawa kayo, pinakasalan ka niya. Pero, ang dami kong duda, alam mo yun, ang dami kong naiisip. Di ba? And again, ang gusto kong makausap mo siya at ipaglaban mo yung side mo. Tapos tignan natin, kung wag kang titiklop agad pag sinabi niyang hindi porket dapat may access. Di sabihin mo, di sino may access? Yung aso, kung may aso kayo, ganun ba? Ganunin mo. Alam mo kung ako kausap. Kung ako, hindi kasi... Di ba? Sino yung may access dapat sa mga ganon? Yung kapitbahay ba? Sino ba? Si Kuya Daniel ba dapat? Si Ara ba dapat may access dyan? Hindi daw, ayaw daw niyang i-access. Sino? Ay, nako. There is something wrong. There is something wrong. Guys, tulungan niyo ako. I need your help.
Lalo na sa mga may asawa na dyan. Sige nga, 847014773 or i-Viber mo yan, 0966-465-8485. No, ito may asawa na to at hindi na daw siya magjo-joke ha. Si Andy muling nagbabalik sa linya. Magandang gabi ulit, Andy. Good evening po. Malinaw? Malinaw naman, Andy. Malinaw na malinaw. No? Hindi na magja-joke ka. Kasi baka babaan mo ako. Oo nga, kaya nga eh. O, anong Okay. anong sa tingin mo diyan? Nakaka-relate ako sa part na yung may nililihim. Pero that time kasi ni-raise niya yon na dapat walang secretive sa amin. Okay. Paano ba? Halimbawa, may nautangan ako. Tapos, syempre, hindi ko na sasabihin sa kanya. Tapos, malalaman na lang niya kapag nabayaran ko na kasi magsasabi sa kanya yung nautangan ko. Alam mo, buti kung gano'n kasi kumbaga nabayaran mo na, di okay na, walang problema. Paano kung ang eksena di ba nalaman niya tapos di ka pala nakabayad. Alam mo, para doon sa kanya, nakakapikon kaya yun, yung pagkagano'n. Actually. Which is, yun yung medyo tama ka na kailangan siyang i-adjust. Kasi, hindi ko magets mag-asawa sila. Pero may may lihim pa yung lalaki. May anonymity, no? May ganon, na dapat wala kasi di ba? Oo. Kaya ayun, I agree sa sinabi mo na i-adjust 'yan, dapat parehas kayo. Mag-adjust kayo sa mag-asawa at the same time. Kung may maglilihim na isa diyan, edi anong klaseng treatment 'yon? Baka ang view niya sa babae hindi niya mahal nga ng sobra. Yun, di ba, no? Hindi ko, sa akin lang naman yun, na parang may di ba? Yun yung naiisip ko eh. Kasi ilalagay mo yung sarili mo dun na bakit naglilihim to? Kasi ako naman, ang naging issue ko sa kanya, yung cellphone niya, ayaw niyang nakakikita yung screen. Dapat nakataob. Nababaliw ako sa ganun na-overthink ako sa ganun. Kasi paano pag may At saka alam mo, hindi ganito yan yung hindi naman tayo pinanganak kahapon, no? Yung, kumbaga, alam mo yung kilos, lalo pa kilala mo yung tao. Alam mo yung kilos na, may tinatago, no? Kasi, pwede naman yung, kung wala namang issue, kunyari dumaan ka, wala namang kaso kung makita, di ba? O di, kahit ingud-ngud ko pa sa'yo. Di ba kung ako yun, di ba? Di yan, tignan mo. Alam mo yun, pero, kung bigla mong sinara, bigla mong tinaob, may something eh. Oo. Ni-raise ko yun. Siyempre, mag-asawa nga kami. Ni-raise ko yun. Tapos, ang explanation niya, yung camera, iba yung phone. Baka magasgasan daw yung lens ng cellphone. Ganyan. Okay. iPhone nga. So, okay, ginets ko. Pero nag-adjust siya. So, simula noon, hindi niya na yung tinataob. See? Diba? See, yun na nga. That's my point. Ina-adjust. Kasi nga mag-asawa kayo eh. At yun talaga yung dapat gawin na kapag sa isang relasyon, lalo pa pag mag-asawa, kapag may concern yung asawa mo, hindi ba dapat kung hindi mo kayang baguhin talaga ng agad-agad, ipinapakita at pinaparamdam mo sa kanyang uma-adjust ka. Dahil hindi kasi siya komportable eh. Alam mo yun? Yeah. At kung wala ka naman talagang ginagawang, di ba? So, ang goal dito ay iparamdam dun sa asawa mo or dun sa jowa mo na you are taking care of his or her feelings, hindi ba? Kasi importante yun. Tapos may sakit ba yun? Paano yung nahilo? Di ba? Hindi, alam mo, hindi yan pa isa pa yan. Nahilo daw. Sinugod sa ospital. Wala siya nagawa dun sa mga kung ano-ano. Okay. Hindi ko, baka very, very, very pelikula na, di ba, hindi pinaalam na may sakit. Wag naman sana, ayaw nating mangyari yun. Pero, naisip ko kasi yun eh. Dahil napaka-secretive. Baka may STD. Joke. Si Raul. Hindi. Hype. Hindi kasi. Hindi ako gusto kong bigyan ng benefit yung lalaki. Benefit of the doubt. Pero anong inilihim mo, tapos magkakasakit ka, mahihilo ka, parang i-connect mo eh. Anong kalihim-lihim sa sakit? Bakit mo sililihim? Masasawa mo nga yun. Di ba? Hindi, dapat nga alam niya yan eh. May STD yan.
Joke lang. Joke lang. In-overthink lalo yun. Latest send. Alam mo, hindi ka talaga nakakatulong, Andy. Hindi, joke lang. Sorry. Basta yun. Basta. Di ba, no? Hmm. Nako. Alam mo, feeling ko kung ano makakatulong dyan. Baka may joke ka dyan. Meron pa? Ano ba yan? Baka ma-stress ka na naman. Hindi na ako may stress. Dito kasi mas na-stress kasi ako dito kay Kay. Baka may baon ka lang dyan. May baon ka ba dyan? Teka, may notes kasi ako eh. Grabe! Hindi kayo notes ko. May notes, wag na. Sa susunod na lang, mga notes ka pa. Sige. Bukas Sige na. Sige, Bye-bye. maraming salamat Thank you. kay. Thanks, bye. 10:40. Sabi ni Emil, sorry, wala akong maipayo. May tiwala sa akin asawa ko eh. Tapos alam namin lahat passwords at open lahat. Kayo na lang muna, wala kaming problema eh. Pero di ko kinakaya yung parang di bali nang mamatay siya basta wag mo lang malaman ang tinatago ko. 'Di ba? Parang ganun. Ganun siya katindi, baka pati blood type niya hindi mo alam. 'Di ba, no? Ano pa kayang hindi niya, alam mo, ang dami kong gustong itanong. Ano pa kaya ang hindi niya alam? Si Tara ng QC na sa kabilang linya. Hello, Tara. Hello, Kuya Six. Nako, magandang gabi, Tara, pero hindi masyadong maganda para dito kay Kay. Oo nga, kawawan mo si ate girl. Gusto mo yun? Nakakayanan mo ba yun? Kung ikaw yung ganun, carry mo yun? Parang hindi. Hindi, di ba? Para ako din, hindi talaga. Ayoko. Oo, hindi, Ekis. ano yun, it's an ekis. Parang No. ganun. Kasi parang, nung nag-asawa pa siya. Oh. Di ba? Oo. Hindi kasi kung mag-boyfriend, girlfriend pa lang, sana at a certain level, merong mga restrictions ng konti. Pero, Mm. di ba, yun na nga yung foundation nyo. You're beginning to trust, di ba? Parang, Right. Yun nga kaya nga, di ba, may The mga essence of stages. being mag-asawa. Di ba? Tapos, siyempre, parang yung unti-unti mong, yung life mo, kaya ka nga nag-asawa, is you're willing to share. Totoo, correct, your correct. Your life. Kaya ka nga kumuha ng partner. Yan, Diba? yan. Yun Life tawag, partner, di ba? Life partner. Eh kung hindi pala niya alam yung mga ganong kasimpleng bagay, ano sa Di ba, no? Oo. Kumbaga, Alam mo na birthday, baka nga pati yung hindi niya. secret ba pati birthday? Sobra naman secretive. Sobra naman secretive yun. Diba te, kaya ano ba? nga, sobra naman yun na ano na, at saka parang talaga pong sa babaeng part, offensive po yun. Yung sabihan Oo, mo no? na na parang, ano yun, information niya, kanya lang. Alam niyo po, may naisip po ako kanina. Ano nung yan? Sinasabi niyo po yun. Ano yun? Ano yun? Naisip ko, bakit, di ba, nag-suggest na si Tara, si Kay, Oh, na ibigay yung information Oh. dahil doon sa medical condition. Oh. Naisip ko, bakit kaya hindi gumanti na lang si Kay? Paano? Mag-start siyang iparamdam mag-secret. sa... Oo. Grabe. Grabe. Mag-start din siyang iparamdam niya dun sa asawa niya na it's not good. It doesn't feel good. Na Alam mo, na-gets ko yung point mo, no, na maramdaman ng asawa niya, eto ka ngayon. Paano? Kasi eto, gumagawa na lang tayo ng eksena dahil di naman natin alam. Paano pala, Tara, kung wala namang pakialam sa kanya yung asawa? Kumaga, hindi mag-work yung gagawin mong plano kasi nga, in the first place, wala namang ganong move yung asawa. Hindi siya pinapakialaman sa lahat ng bagay. O di, wala din. Wala din. Tago niya yung ref. Gusto kitang sampalin. Itago yung ref. Tago mo yung ref. TV. Tago mo yung susi. Diba pag hinanap? Secret. Ay, secret. Hindi porket mag-asawa tayo. Kailangan may access ka dyan. Oo, kaya may access ka dyan sa refrigerator na yan. Akin lang yan. Regalo sa akin yan, ha? Tago mo yung inidoro. Aray, Tara. Hindi kasi yun ang naisip ko po. Kasi parang,
Kuminsan po kasi, di ba, yung mga realization sa tao, hindi mo marirealize kung ano yung ginagawa mo kung hindi mo maranasan eh. Di ba? Tapos wala nga palang pakialam, ano? Hindi, tama. Pero yung suggestion mo, tama. Gusto ko yan. It's a yes for me. Kasi Diba? Kasi, kapag yan talaga ang ginawa mo, imposibleng hindi niya pakialaman eh. Kumaga, imposibleng. oo, di ba? Halimbawa, yung nasanay ka, yung asawa mo, nakalapag lang dyan yung cellphone, di ba? Halimbawa lang. O yung girlfriend, jowa mo, sanay ka na nakalapag lang yung cellphone niya, yung sa'yo, tagon-tago. Di, sanay ka ng ganun ng routine. O paglapit mo ngayon, itago mo ngayon bigla yung cellphone mo, itaob mo bigla. Ito, nanonood ka ng TV. Tapos pag dumaan siya, itaob mo yung TV. Itaob mo yung flat screen, di ba? Saka mo yung bangon, pagdaan mo. Naglalaba ka? Pag dahil niya, tadya ka mo yung itumba mo yung washing machine. Tinanong ka, bakit? Ayoko na. Secret? Secret. Wala ka, hindi mo dapat malaman. O kaya pag nagluluto ka, tinanong ka, ano lasa nitong pagkain na to? Secret, hindi mo kailangan malaman yung mga ganyang bagay. Akin lang yan eh. Paglalagyan mo na ng mga condiments, no? Harang-harangan mo, maglagay ka ng plywood sa likod. Diba, kasi sobra yun. Napapagod ako. At least yung medical, yung, pwede naman halimbawa, kung talagang meron siyang boundaries, yung laptop niya sa office niya ginagamit, kunyari, confidential yung sa office, okay na yun. Medyo mo nang hindi, questionin yun eh. Pero yung, at least yung password sa ATM, bank account number, kasi basic yun, Kuya Chico. Paano ka pag in case of emergency, di ba? O, buti yun, nahilo lang siya. Kung nawalan siya ng malay, na coma, o paano mo ngayon yun? Paano mong i-aakit yung niya, di ba? Maghunos dili ka na! Maghunos dili ka na, Tara! Ay, ako yung nawawala ng hininga sa iyo. Baka mag-collapse ako dito. Collapse lang pala, isa lang singular lang. Baka mag-collapse ako dito. Mag-isa ka lang eh. Kaya, Walang S. aray ko. Parang bigla kang sumaya, Kuya Chico. Sumaya ako. Alam mo na pasaya na kanina eh. paligaya mo yung buhay ko ngayon. Okay na ako, okay na. Magtatapos na tayo. Maraming salamat. Hindi na kita bibigyan ng joke kasi... Wag na. Kelvin Wag ka na at mag-joke. Sige na. Andy. Okay na ako. Sapat na. Nakakota na. Maraming salamat, Tara. Okay, thanks. Bye. Sige, thank you. Do you have the same problem as Ate Kay? Medyo. Hello? Pero hindi naman super katulad ng kanya. Hindi Hello? naman. Hindi naman super katulad nung kanya. Okay. So, Yes. how do you handle it? May mga, well, napag-uusapan naman kasi talaga ang lahat. Okay. Though, yun nga, meron pa rin mga account siya na hindi ko alam yung mga passwords. Although, hindi naman ako masyadong concerns. Compare naman dun sa mga talagang, like, personal, let's say, yung sa simpleng phone, di ba? Kung wala naman tinatago si Guy, why do he needs to keep the passwords? What if like emergency, di ba? Yun nga. What if may emergency, hindi mo alam. Like, tulad ng nangyari kay Kuya mong Guy. Di ba dapat mag-asawa agad nakakaalam ng mga ganyang klaseng bagay. So, Right. So yun, parang something fishy talaga. Like yung dadaan ka sa niya, tapos close niya yung laptop niya or cellphone niya. Bakit? Di ba, no? Mag-asawa kayo. Hello? Ano to? Ano to, bahay-bahayan na parang kanya-kanya tayo. Di ba? Even, di ba sa mga friends nga, minsan nasi-share mo sa asawa mo pa kaya? Totoo, no? Totoo. Though ito yung pinoint out nito ni Kix, may point nga naman din, pero feeling ko not to the extent na maramdaman ng asawa mo na talagang, kasi kung gano'n ang eksena, dapat at least alam ng asawa mo na yun pala yung trabaho mo. That's why hindi ka pwedeng mangialam doon sa... Kasi at first, di ba, bago kayo bago kayo magkasagutan sa ligawan, alam nyo na yung mga personal thing like, anong trabaho mo, ano yung mga dapat na hindi, di ba? Di ba yung mga ganon? So that, Hanggang alam mo sa din inasal mag-draw na ng line kung saan, di ba? Pero, Yes.
yun nga, boundaries, yung alam mo yung dapat na hanggang saan ka lang. Siyempre, kahit mag-asawa kayo, may mga separate pa rin kayo ng mga Totoo. dapat na, ay, hanggang dito lang ako, hindi naman kamat asawa ko to. Dapat hanggang, alam mo yun, yung lahat alam mo. I mean, dapat lahat alam mo, pero may mga bare minimum na dapat. Okay, hanggang doon lang ako, Oo, okay na ako doon. oo, tama, Pero to the tama. point na lahat, as in na parang, oy, huwag mo yung galawin, huwag mo yung buksan. Bakit? OA, Ano no? ako sa'yo? OA. Sobrang Ay, OA. Ang hirap nun. Like, sa everyday life nila, like, let's say, yun na, usapang pera, let's say, oh, may gusto akong orderin, pero hindi ko alam kung anong password or hindi ko alam kung, alam mo yun, yung tatanong ka, parang takot kang magtanong, pera niya yun pareho. Parang, bakit? Oh, yun lang. May something nga talaga. Kaya nga. Dahil Sobrang dyan- something kasi. Kaya nga, dahil dyan, good news na lang. Ano ang good news na masishare mo na Okay. nangyari sa'yo? Okay, ang good news is, actually, nung lang weeks na pa ba to, na-confirm na yung aming offline na kami sa Canada. Oh. Ano, for vacation ba ito? Yes, for vacation lang, for a week lang. Visit kami doon sa kapatid ko, sa sisters ko sa Canada. Oh, Kasi the last perfect. time na pumunta kami doon is 7 years ago, 9 years old. Ang tagal, ah. 5 years old pa lang. 5 years old pa lang yung first Siyempre, baby niya. I mean, oo. 12 years old na ngayon, mas matangkad pa sa akin. Pasalubungan mo ko ng maple leaf, ha? Sige ba? Anong gusto mong size? Yung malaki? Alam ko mahilig ka sa malaki. Yan, so, yan. Siguro hanap. Sige. Namiss kita kagabi. Sabi ko, ano ba yan? Ang boring ng work ko. Wala akong napapakinggan. Sorry na. Sorry, grabe ka naman. Sorry na Pero hindi, nga. okay lang. At least na-enjoy mo naman yung pinuntahan kagabi. Okay na kami doon. It's a perfect. Maraming salamat, Yes. Ate Ruby. Yes, At baka may thank may you. pahabol ka pa? Oh well, isa pang good news. Ewan ko kung Ano? naalala mo dati yung may topic ka na ano yung mga bagay na alimutan ko na kung anong topic. Pero sabi ko yung shoes na dati hindi ko ma-afford ko to ganyan. Oh, So ngayon. na-receive ko na yung shoes. Yan, Ito na, yan, it's yan. Adidas ko. I mean, Nike pala na Adidas. Na-receive ko na yung shoes ko and ready to wear na talaga. Kaya Perfect. excited na It's a perfect. Maganda. Yes. Maganda. Good news. ako. Yes, that's Ma- it. Maraming thank Pag nasa you. Canada na ako. Okay? Ayan, sige. Okay. Okay, thanks. Bye. Okay, thank you. Kuya Checo, bye. May ma-share lang ako siguro. Sige nga, ano yan? Pera ba yan? Pera. Nangihiram nga ako sa iyo. O nga pala, ano? Sige, game. Ano yung sharing na yan? Naging open naman kami ng yun nga, asawa ko na siya. Ang tanong ko lang kasi diyan, paano sila napunta sa pagiging mag-asawa kung Di ba? dapat nga sa magjowa pa lang sila, nasa getting to know each other stage na sila, di ba? Oo, issue na yan. Dapat noon pa lang eh. Oo. Wala ba silang ganong bonding na heart to heart talk, ganyan? O, kaya naniniwala talaga ako may weird talaga dun sa relasyon nila. Promise. May sasuggest lang siguro kasi ginawa sa akin to ng asawa ko nung nakaraan eh. Sige. Paano? Pinainom niya ako ng alak, ganyan. Binigyan niya ako pang... Pinainom ka niya, oh. Ba't di ka nagyaya? Alam mo ang sama ng ugali mo? Sa bahay lang to, sa bahay. Oh. Heart talk nga eh. Ano ka, third part? Hindi naman ako makikinig ah. Andun lang naman ako sa 3 shots. 3S. 3 shot. At pinainom ka. So, kayo lang dalawa mag-asawa nag-inom. Tapos, may card game siya na may mga questions. Okay. Nauuso So, yan. parang Nauuso yan. nilasing muna niya ako bago siya ganun. Tanungan kami back and forth, ganyan. Anong So, klase nalaman yung namin mga tanong? Ano yung mga sa mga card? Ano yung nakalagay? May mga personals, ganyan. May isa doon may mga tanong ka ba para sa akin, ganun. May mga nililihim mo, what are your dark secrets, mga ganon. ganyan. Baka pwede niyang gawin yun sa asawa niya, di ba? Pwede, no? Pero, oo nga, no? Pero alam mo, kasi nabahira na tuloy sa utak ko yung sa asawa niya na hindi siya para magaganyan. Ewan ko lang, pero sana nga pwede nga ganun, no? Kay, kung nakikinig ka, pwede nga... Kung hindi pumayag yung asawa niya, nag-aya ng sexy time, iganta ka rin niya yung niya. O yun nga, di ba? Lagyan niya ng password yung panty. Igantake. Ang sakit. Emil, kailangan ng privacy. munti ka na ako mapamura. Naramdaman ko yung sakit eh. Igantake. Ay,
Ay, nako, kailangan ng privacy, di ba? Tama naman. Yun lang naman. Sige, bago ko pa igantaker yung mukha mo. Grabe ka sa akin. Kasi parang yun yung Yung gusto walang- kong gawin. Sa noo. Hindi mo na ako tatanungin sa topic. Oo nga pala. Good news, no? O, ano yung good Yeah. news? Ang good news niyan is yung ano nga, yung dahilan nga kung bakit ako Ay, oo bakit nga. ako umuwi ng ILU is yung mother ko kasi nagkaroon ng emergency Oh, niya kasi oh. nga tinakbo sa ospital. Okay, ganyan. okay. So, nag-undergo siya ng emergency dialysis. Ah, okay. Oh. And yun nga, sabi nga ng doktor, yun na lang yung yung parang way nga para lumakas ganyan. So, good news naman hanggang ngayon. Malakas naman siya. Ah, so, Pero yun kumbaga lang, na, kailangan niya ng naalalayan na. kailangan, yun lang kailangan na niyang maintenance na niya yun. Yung dialysis. Pero at least, ano na siya, safe, nasa safe side na siya. Oo naman, buti naman. No? Kasi, oo nga, maano yun, delicates yun, yung dialysis. Oh, edi good news pa rin naman, no, na umokay, no, umokay. Good job, good job. So, pero andiyan ka pa rin, andiyan ka pa rin ba sa LU? Andito pa rin ako, hindi ako makauwi kasi binabayo kami ngayon ng bagyo. So, pag umuwi ka, ikaw naman yung babay. Yes. Bale, pupuntahan Yung ko yes naman niya, yung yes. nagpainom sa akin. Sabihin mo, painumin ka niya ulit. Tapos, Maglalaro ka mo ulit kayo, maglalaro tas ikaw na yung magdala ng card pero gawa ka na ng card. Tapos yung mga nakalagay doon sa card, pag nabunot niya, dilaan. Sa noo. Grabe ka naman. Bumabait na ako Oo nga, ba't kailangan mong sabihin? Hindi mo na ba't kailangan mong masyadong i-push na bumabait ka na? Pero wala ka namang ginawa kundi magyaya ng ng inom eh. O pag nakabalik ka dito sa South, magyaya ka naman. Sige, Para- sige. Para hindi yung kasal mo yung huli nating pagkikita, no? Huwag ka lang papagitna. Oo, kasi mapapagalitan na naman ako. Huwag na akong gigitna sa picture kasi naalala ko na naman yun. Mapagalitan ka. Pagalitan na naman ako ng photographer niya. Pinagalitan ba naman ako? Gumit na lang naman ako. Ba't daw ako gumigit na? Hindi naman daw ako yung ikinasal. Sorry! Papapicture lang eh. Ay, sorry. Bahala ka na nga dyan. Pasensyahan mo na mga thunder. Kaya nga, hinayaan mo na. Hinayaan ko na nga. Ay, nako. O siya, Yun lang, mag-ingat. Okay, thanks, bye. Si Emil na bumabait na daw siya. Naniniwala ka ba doon, Kuya Daniel? Bumabait na daw kasi siya. Kailangan pa talaga niyang ilagay yung statement na yun. Hindi ko alam. Sabi ni RC Pelin, good news Kuya Chico, ito 31 na sa Sabado kahit may sakit na laban pa din yan. Tama. Advance happy birthday RC Pelin. Ano ang plano? Sabi ni Brian Carlo, ate, hindi normal yan. Ako na nagsasabi sa iyo. Yung phone, password at social media baka normal pa. Pero yung insurance, bank accounts, and other documents, wala kang access. Pero asawa ka, that is not normal. Pag nag-asawa ka, dapat magkatuwang kayo sa lahat ng bagay. Hindi yung kanya-kanya. Sana naglaro na lang kayo ng bahay-bahayan. Nawirduhan ako sa asawa mo, te. Di ba nga? Hindi ba nga? Sabi ni Carlo Tesoro, ate, letter sender, si K nga siya. K-A-E. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon meron kayo at bakit kayo umabot sa kasal. May mali sa relasyon nyo. Mukhang wala siyang tiwala sa iyo o meron siyang itinatago sa iyo. Nasabi mo na sa kanya yung concern mo pero patay mali siya pa rin siya. Mag-asawa kayo dapat hindi lang legs na ang open. Communication is the key. Oo nga naman. Yung legs mo nga na, open mo eh. Diba? Ano pa? Teka lang ha. Tingnan ko yung mga comments. Sabi ni Robian, anong how did you know?
Di alam nga ni. Oo nga pala, no? Hindi nga pala. Sorry. Sorry akin, mali ako. Wala nga palang alam si Kay sa asawa niya, kaya mali yung song na How Did You Know. Sabi ni Mark Anthony Coyson, baka may scandal siyang tinatago. Ay, send link. Send link. Sabi ni Elmer Season, kami ng asawa ko wala kaming tinatago. Nakita na namin lahat sa bawat isa. It's a perfect. Sabi ni Maria Gracia, in my opinion po, respect for personal space din. Kung may mga katanungan ka sa sarili na concerning ng partner mo, dapat ikaw mismo mag-ask sa kanya. Talk over matters para magka-peace of mind ka din. Try to ask first bago mag-overthink. Oh. Sabi ni Ems, sabi daw nung lalaki, anong ginagawa mo? Yung babae, nanonood ng TV. Yung lalaki, ano pinapanood mo, babae? Tinaubang TV. Secret, walang clue. Okay, next. Tinawanan ka ni Jem. Nakita ko yung pagtawa ni Jem. Nakita ko, MC. May basher ka rito. Aroy. Sabi ni Ayaran, dalawa lang yan. Either, one, kabit ka, te, at mahusay lang siya magtago. Or, two, criminal yan. May illegal na ginagawa yan. Di ka nagdududa, pero siya yung gumagawa ng pagdududa. Ay! Sabi ni Jessica, wala ekis yan. O, ganun lang yung sabi niya. Ay. Si Nanay Juanita na sa kabilang linya. Magandang gabi po, Nanay Juanita. Magandang gabi po, Kuya Chick. Kumusta po ang Palawan sa mga araw na ito? Maulan po. Hindi, ano ba, parang hindi na tumitigil yata yung mga pag-ulan, ano. Akala ko nasa norte akala ko nasa norte yung mga bagyo-bagyo at low pressure, nandyan din pala. Opo, maulan dito po maghapon. Oh, andi, ang sarap humilata lang, nanay, no? Opo, nakakaantok. Di ba? No? Ano, ang pampagising nyo, kape, syempre, malamang. Opo, kape. Oh, ayaw nyo po mag-try ng ibang mga pampagising, halimbawa, magtanim kayo, tapos biglang bungkalin nyo din. Meron din po, nagatanim kami ng kamuting kahoy. Ayan, ang sarap niyang kamuting kahoy, ilalaga, tapos sasawsaw mo na lang sa kung anong sausawan mo. Sa amin po, ginagataan namin. Yan, isa din yan, ginagataan, no? Tama. Apo, Nakakamiss ginagataan namin bago ilalagyan ng asukal. Gumagawa po kayo kasi nung eto kahapon ako alam kasi nila sa bahay na gusto ko yung mga ganyan, yung mga kung tawagin ko nga mga pagkaing pangbundok, no, yung mga ganyan, yung mga kamuting kahoy. Alam nila pag magpapalengke, alam niyo balinghoy, alam niyo po yung balinghoy, yung Yung tawag po sa amin sa Calawag, Quezon, balinghoy. yan yung suman, 'di ba, na kamuting kahoy, 'di ba? Balinghoy yung tawag. So kaya Opo. ang sarap Gumagawa din po kayo ng ganun. Opo, pinapalamanan po namin ng ng kinudkod na niyog na tinamisa. Bukayo, yan. Oo, tama, no. Pero dahil bigla ako nagutom sa pinag-uusapan natin. Eto, narinig niyo po yung kanina yung problema ni Kay. Words of wisdom po. Ano po bang kayang pwedeng eksena nito ni Ate Kay para sa inyo? Para sa akin, Kuya Chicks, hindi naman po siguro lahat lihim. Mhm. Kasi paano po nilang napil-upan yung kanilang marriage contract? Oo nga. Opo, di ba naandun din po yung mga kaunting bagay na pwedeng malaman ng bawat isa? Mhm. Hindi naman po siguro talagang lihim lahat. Paano niyang nalaman yung pangalan ng kanyang asawa na si Christian? Sa bagay, oo. Di ba? Saka yung marriage contract na lang po, may kaunting bahagi doon na pwedeng malaman. Mhm. Kaya lang po, sa tinagal-tagal na mag-2 years din na kung ganun lang din po sana ang pagsasama, talagang may lihiman na talaga ng grabe. Malala. Siguro po yung lalaki may something 'Di ba? Na yun nga yung nararamdaman ko kasi parang hindi naman kasi Opo. normal yung ganung Opo, galaw. parang abnoy. Grabe.
Aray ka. Sorry sa words ko, ha? Medyo nagulat. hindi po ako ready na. Mag-sorry po kayo sa otoridad. Opo. Sabihin Sorry niyo po po. kay Christian kung nakikinig po doon sa mag-asawa at kay Kay. Pero talaga pong parang ganun na ako, parang amnesia. Iba, parang iba yung ano. Ang weirdo na yun. May something po talaga siya. Ang weirdo, no? Ewan ko ba kung bakit ganun. Opo. Kasi, opo, sa totoo talaga ang mag-asawahan, kasi po ako ay 62 na, Mhm. kailangan talaga open. Tama. Opo, sa lahat ng tama. bagay. Oo. Utang man yan, Yan. may babae ka man. Dapat din malaman para magkaalaman talaga. Oo, 'di ba? At saka ang pinakamahalaga doon, Nanay Juanita, yung higit sa kung ano pa man, yung pagdating sa problema na hindi mo nga dapat sinasarili kasi nga may asawa ka nga, 'di ba? Opo. So may dapat katuwang nga sa buhay ang tawag eh. Opo. Para saan pat Opo. naging katuwang, Bakit? 'di ba? Opo. Bakit nag-asawa pa siya? Yun, 'di ba? Tama. Alam mo na, puntahan natin, no? Puntahan natin si Christian. Sama ka ba? Puntahan natin tapos ikaw. Taga saan po ba yan, Kuya Chick? Nako, Kalayo-layo po dito sa Puerto Kaya Princesa. nga eh. Pupuntahan natin. Susunduin kita para puntahan natin si Christian. Ikaw ihaharap ko doon. Wow, sana all. Tapos kausapin mo siya. Aray ka. Bago ang pambungad ko sa kanya, hi, Abnoy. grabe na to siya. Grabe na rin. Joke lang. Hindi nyo po ba, hindi nyo po ba nagawa yan kung halimbawa, or okay po ba, approve po ba kayo dun sa idea kanina ni Tara na gantihan niya yung asawa niya na pagka, kunyari, nanonood siya ng TV, tapos dumaan yung asawa niya, itaob niya yung TV, ganun. Okay lang po ba sa inyo yun? Naku, sayang naman po, masisira yun. Nako. Oh, Opo. masisira Ay, yung... mahal-mahal ng TV. Sabagay, kami po ay walang TV, kaya hindi ko alam. Oh, edi, So, magkano yan? yung ref po, itago daw yung ref. Agoy, narinti ka na. Yun na. Paggagamit daw ng sir, ikandado daw yung inidoro. Aray ka. Kasi Saan do- napupupo yun? Mangingibang na yan, sa kapitbahay. Magbungkal na lang daw. Pwede po, tabunan na lang ng lupa. Naranasan niyo Kaya na po flying saucer. May tawag din na flying saucer. Banot na lang po, bago palipad. Napakadugit. Naranasan niyo na yung magbungkal ng lupa at tinabunan. Ay, opo. Talaga? Opo, nakatalain kami ng ganyan na magbungkal bago pagkatapos ang namin, ang pang sa puwit, dahon. Yung pampunan sa puwit, malayo na sa tubig. Ay, yung dahon na lang kung minsan may dahon pa nga na nakati sa puwit. Ano po yan? Para maiwasan. Yung medyo magaspang na dahon? Naranasan ko yan. Oh. Ay, talagang nangati ang puwit. Hindi ko alam na makatiba. Grabe. Ay, nanay. Kala uwi ba ako ng bahay para maghugas So, hindi din nakatulong. Makati talaga? Makati talaga, no? Baka naman dahon ng gabi siguro yun na yung napitas mo. Hindi, mo na- yung yun daw ay panlinis na pwedeng ipangkuskus ng kaldero kay matalas. Bakit naman kasi yun ang nakuha nyo? Ay, hindi ko nga kainabot nga ka Kuya Chicks doon sa kasukalan. Hindi ko na rin nalaman na yung paghugot ko lang dahon, yung palayo na Makati. Ano ba nangyari sa tuloy ako sa bahay na naghugas ng puwit. puti? Hindi po namantal, hindi nag-rashes, hindi walang nangyari. Anong hindi? Nagbutol-butol na. Nagpantal-pantal. Ay, talaga. Ay, grabe. Pero okay na po. Basta sa talaga ikaw, Kuya Chick, sa bundok o sa mga liblib na lugar, ay, hindi mo na malaman na pupunta ka ng kubita. Basta magkalkal ka na lang dyan. Pagkatapos, tabon. Pagkatapos, yung mga dahon na lang ng kung ano-ano dyan. Ayun na. Ay, nanay. Napapaligaya niyo ulit ngayon. Pero, bukod dyan, Kasi kasi... mo kagabi, wala ka, ha? Kaya nga, sorry na. Grabe naman kayo eh. Umextra lang ako na para makapunta akong Palawan, para madalaw naman kita.
Basta Oo, Nay ha, pag grabe. ako napuntang Palawan, hindi pwedeng hindi kita kitain ha. Magpo-post Ay, ako opo. at magko-comment ka Opo. doon para mag-ano tayo para Sabihan mo kaagad ako para mapaghandaan kita ng Yan, alimango. yan. O, recorded to na yan. Recorded na to. Sinasabi ko na. Wala nang Magsabi bawian ka to. agad para panghuli ka agad ang asawa ko ng alimango. Yan, tama. Sige na ha, aasahan ko na yan. Pero po, bago sige tayo, po, pero teka lang na, salamat. baka may masishare ka ba na good news na nangyari sa inyo? Anong meron ba? Opo. Ano po yan? Ang masasabi ko lang po Kuya Chicks, yung magandang balita na yan, nang ako po ay mapasali na sa Senior Citizen Club. Kasi po dito sa amin, sa Puerto Princesa, Palawan, ang mayor po namin na si Byron, Oh. pag kayo po ay nakapasok na, siya po ay merong allowance na 3,000 every 3 months. Aba. At nakakuha na kayo. Kumaga na papakinabangan nyo na. Opo. Opo. Di tama. Bali, pagdating nyo po ng 60, papasok na kagad kayo sa senior. 2 years na po ako nakakatanggap. Di magaling. Maganda. Opo, may pambili po ng maintenance na gamot. Yan. Ano po ang maintenance nyo? High blood? Sugar? Blood sugar po, mataas ang blood sugar. Sige, pareho tayo na ipagating ko ha. Baka may natabi ka dyan. Baka may natabi ka dyan. Grabe siya, aroy. Aroy. Ikaw nga dyan ang kararakit mo lang agad. Naibayad Ikaw ang na nga madakong. ni. Nabayad na nga ni. Ay, Ayun lang. nay. Kuya Chicks, may tanong lang ako personal. May asawa ka na ba? Wala pa po eh. Kung may maipapakilala, pagpunta ko po dyan, baka may maipakilala kayo sa akin. Hala, grabe siya. Baka nakikinig ang asawa nyo. Hindi po, wala po talaga. Hindi po, wala. Totoo yan? Totoo yan. Pagka po dumating ako dyan, dapat isama nyo na yung ipapakilala nyo ha. Kasi, Agree. Yun ang mahirap. yun lang. Ay, nako, Nay. Okay. Isa pong mahigpit na yakap sa inyo, te. Apo. Maraming salamat, Po, Nay. Salamat po. Okay, thanks. Bye. Si Nanay Juanita na nakaka-good vibes sa oras na 11:26. Babalik po ang Night Talks kasama si Kuya Chico. Dito lang yan. Kuya Daniel, naranasan mo na yun. Punas ng dahon. Parang ayokong maranasan. Ayoko. Chico, Ano niya? Ba't ganyan yung boses? Sabi mo, ganyan. Clear mo. Yan. pauso ko ni Chico. Violet, ano nangyari? Pero Chico, medyo paus na. Hindi nga medyo paus ka. Akala ko ba ako yung paus? Ano nangyari? Nasa mawa ako kagabi. Oh, Andun ka daw, pero di ko alam kung nasan ka. Pero ano? ay nasa hindi MOA Arena ako. Okay. Hindi sa mall, MOA Arena, katabi ng MOA. Napaus ako kasi, Bakit? nag-gig kasi ako kagabi dun sa sa Met Cafe na malapit dun. Saan cafe? Mets. Okay. So, nagkakakanta ka? O nagsisisigaw? Oh, syempre. Napaus. Oo nga, no. Grabe yung paus mo. Ano ba mga pinagbabanatan mo mga kantat ganyan nangyari sa'yo? Hindi po kasi, may sakit na talaga ako kasi nga maulan. Okay. Oh. Tas na... Ayun, sobrang may sakit ako tuloy ngayon. Kaya hindi ako makapaglinis ng bahay. Uuwi na siya ng Saturday. Naku, tas ganyan pa yung... Naku, wag ganyan. Naku, may alam akong gamot dyan. Kaya lang, hindi ko na lang sasabihin. Pero, total, uuwi naman na siya. Ay, parang aware ako dyan. Parang away. Parang alam mo na din naman, kaya hindi ko na sasabihin. Pero, buko. yan. Pero ikaw, paano? Kasi hindi kasi ako nagsasalabat eh. Ikaw ba? Anong ginagawa mo pagka ganyan? Alak lang. Alak yan. Tama. Pero alam mo, ma-share ko na rin, Violet, nung panahon na, yung kami nga, yung sumasampa pa ako dati ng Paddy's Point, dalawa kami ni Pajak, tas
Kada Sabado yun, no? Paus ako nun kasi galing ako doon sa 'di ba nga yung sa programa namin, 'di ba, ng Friday, tapos inaabot na ng umaga minsan yun. Tapos so syempre paus ako, ganyan, pagod, puyat. Alam mo yung sinabi mo, Alak, gantong ginagawa ko kapag papunta na kami ng Paddy's, alam na nila yan na pag darating ako, kailangan may nakaredy na 2 shots ng tequila. Tapos, Ay, totoo yan. tapos Totoo yan. kasi paus ako, as in parang ganyan kagaya sa'yo. Tapos ending, pag na-shot ko na, unang shot, pinapaano ko siya, alam mo yung inuunti-unti ko, yung pinapahagod ko siya sa lalamunan ko, no? Tapos yung isa pa ulit, yung isa pang pangalawang shot. Alam mo, ang galing na baka anong tawag diyan? Yung dahil power of the mind, no? Placebo. Alam mo, umu-okay yung nakakakanta ko, umu-okay yung boses ko pag Totoo yan. Sa akin, Jean. Gin naman. O pwede din kasi basta hard. Pero akin tequila nakasanayan na tequila. So nakakatanggal ng paus yung hard. Yeah. Alam mo, kahit naman din ako ngayon, may maka-hard ako ngayon. Ay, nako naman talaga. Iba. Kaya ka na mamaos, ganyan ka Teka lang. Kaya nga, sa pa, ano ba yan? Ikaw ba mag-comment doon sa issue ng mag-asawa o doon ka sa good news? Ano doon? Na-comment ko na yung good news ko kanina na may Philly sausage na ako Oo sa nga Sabado. pala, oo nga pala, parating good news nga pala yun. Anong pero ang comment ko dyan sa mag-asawa, lasingin mo, te. Lasingin mo na lang. Lasingin, para malaman niyo yung mga bagay. Lasingin, tapos, Para tanongin. lumabas yan lahat. oo, no. Pwede, no. Pero ako po kasi, usually kasi, hindi talaga kasi ako matanong na tao. Okay. Parang, introvert din naman ako, pero extrovert, minsan pervert. Pero hindi naman matanong. Parang hindi minsan, parang mas madalas yon. Parang, inaano mo ako ngayon, Violet Parang yun talaga. Tapos. Hindi naman ako matanong, pero sorry, naiiyak talaga ako. hindi naman ako matanong. So, okay lang sa akin yung private. Pero yung umabot na sa hospital ka na't lahat, mamamalay ka na, di ko pa alam yung blood type mo. Huwag naman ganun. Ang OA, no? Alam mo, ang OA talaga. Promise. No, Ako, grabe, grabe. Feeling ko, feeling ko siguro, vampira siguro yan, o mafia boss, di ko na alam. Vampira. Aswang pala siya. No? Hindi mo alam. Ayun. Yung Chico, ayun. Sabi, alam mo, Violet, salamat. sabi dito, hindi ka daw matanong pero matalong. Hindi matanong, matalong lang. Diba? Ay, excuse me. Hindi ako matalong, Maano? Pero mahilig ako sa tortang talong. Yan. May ketchup. Hindi ka matalong, mas sausage. Mas sausage. Finnish sausage. Yan. Marami ang kwento sa'yo next week. Yan. Tama. Kailangan magkita na muna. Sige. Ayun nga po, tumawag siya kanina. Tumawag siya kanina. Tapos, narinig niya yung boses ko. Sabi niya, ano daw ginawa ko? Nakipag-away daw ba ako? Ganyan. Tapos sabi ko, hindi. Alam mo naman may ginawa ako kagabi. Nagkakanta ako kagabi. Sabi niya, isave ko daw yung boses ko kasi mapapaos daw ako. Sabi niya, Tama naman. Naku, mukhang kailangan mong paghandaan. Hindi ka kaya lagnatin yan. Kasi... Nagdagdag na po ako ngayon Kaya... Naku, sige. Buong linggo ka may lagnat ngayon. Yari ka. Ay, nako. Maraming salamat, Violet. Magpagaling, ha? Bye-bye. Thanks. Bye.